ni tatay sa kanya. Pero tay, magtutol ko pero nagsalita si Ramon. PM. Ayos ng LC. Alis na rin ako kasi may kailangan pa akong gawin sa bahay namin. Paalam naman ni Ramon bago lumabas ng aming bahay. Malungkot na lamang akong inihatid siya ng tanaw papalabas bago ako inutusan ni tatay na magtimpla ng 2 kape. Nagtataka pa ako kung bakit 2 ang pinagtimpla niya. Pero tumanima na lamang ako. At paglabas ko nga ng kusina at dala ang 2 tasa ng kape ay naabutan ko nandun si David. At masayang nakikipagkwentuhan sa tatay. Kaya pala magandang anak ko, wika ni tatay. Ang hapon ni LC, Hi. pati sa akin ni David. Nakita ko na may dala siyang mamon at kachipla noon tapos ay kinakain pa ni tatay ang mamon. Nainis ako kasi kakasabi lamang niya kanina na ayaw niya ng matamis kasi bawal sa kanya pero kapag si David ang may dala, ay natutuwa siya. Ipit ng ngiti lang ang tinagon ko kay David. Magsisilong lang po ako ng mga bilad. Paalam ko. Mamaya mo na gawin yan. Dito ka muna sa sala at magkwentuhan muna kayo ng bisita natin. Ang wika naman ni tatay. Hindi nga ako malis sa sala pero hindi ako nakipagkwentuhan kay David. Silang dalawa lang ang magkausap ni tatay kasi wala namang kaming dapat na pag-usapan. Ruyabang pera tungkol sa lupa lang naman kasi ang lumalabas sa bibig ni David. Palagi niyang binibida kung gaano sila kayaman ang pamilya niya. Magtatakip silim na nang sa wakas ay magpaalam si David na aalis na ng bahay namin. Inutusan pa ako ni tatay na ihatid siya sa labas ng bahay. Sige ha. Salamat sa magpunta rito sa amin. Ingat ka na lang sa pag-uwi mo. Uwi ka ko. PM. Tatalikod na sana ako nang bigla akong hawakan ni David sa braso. LC, sandali. Pagpigil niya sa akin. Aray David, yung braso ko, inis na wika ko. So sorry. Dispensa niya naman bago binitawan ang braso ko. Ano ba kasi yun? Tanong ko. Itatanong ko lang sana kung kailan mo ba ako balak na sagutin. Walang balak. Mag-iisang taon na ako nanliligaw sa iyo at matagal na rin PM. magkakilala ang mga magulang natin. Sa tingin ko panahon na para simulan natin magplano kung paano bumuo ng pamilya. Tugon niya. Anong sinasabi mo dyan? Wala pa yun sa isipan ko. Alam mo naman kung anong priority ko, di ba? Ang pamilya ko at hindi ang pag-aasawa. Tugon ko naman. Talaga? Yan ba talaga ang dahilan? O baka naman may ibang lalaki ka nang napupusuan? Inis na ring tanong niya. Hindi naman ako nakasagot. Lalaki ako at marunong ako makaramdam. Elsie, matagal na akong nanunuyo sa iyo. At hindi ako papayag na mapunta lang sa walang effort na ginagawa ko. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Seryosong wika pa ni David. Naghatid ng kakaibang kaba sa akin ang paraan ng pagsasalita niya. Umuwi ka na. Tanging nasabi ko sa kanya bago ko siya tinalikuran. Papadudod may lihim na kaming relasyon ni Ramon. Lihim kasi ayoko pa yung ipaalam sa mga magulang ko lalo na kay tatay. Ayaw rin kasi ni tatay kay Ramon dahil pareho sila sa tubuhan nagtatrabaho. Ang sabi ni tatay wala